Welcome back mga tol dito sa ating channel. Finally nakita na rin natin sa personal itong napakaangas na Honda ADV 350. So available na rin mga tol dito sa Honda Elite Cabanatuan City. So dito lang yan mga tol sa tapat ng SM City Cabanatuan sa Royce. So available dito is yung matte gunpowder black metallic. So dalawa yung dumating. So hindi natin inabutan yung red na release agad nung dumating. At itong nasa harapan natin mga tol, naka-reserve na rin ito So marami talagang nag-aabang dito sa Honda ADV 350 and finally nasa harapan na natin ngayon. So sa mga interested buyer mga tol, so PM nyo lang ako sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. So syempre available to for cash and installment. Okay mga tol, ano nga bang meron dito sa Honda ADV 350? So unang-una mga tol, sa makina nito gumagamit siya ng 329.7cc to be exact. Liquid cooled 4-valve single overhead cam ESP plus program fuel injected single cylinder engine na kaya mag-produce ng 29 horsepower at 7,500 RPM and max torque na 31.8 Newton meters at 5,250 RPM. And para sa kanyang kategorya na 350cc single cylinder engine, pagdating sa fuel mileage kaya nitong umabot hanggang 30 kilometers per liter. So napakasulit niyan para dito sa ADV 350 Siguradong mag-e-enjoy ka sa long ride pag ito yung gamit mo. And pagdating naman sa fuel tank nito mga tol, so malaki rin yung sukat nito So meron itong 11.7 liters fuel tank capacity. Okay mga tol, isa-isahin naman natin yung bawat detalye nitong Honda ADV 350 So simulan natin dito sa front end niya. So talagang napakaangas ng looks May pagka-aggressive at talagang napaka-sporty rin ng datingan. So mula dito mga tol, sa wind visor niya, clear yung finish niya and adjustable na rin yan parang sa Honda ADV 160 So hindi siya electronically adjustable, manual pa rin siya. So adjustable to in 4 level, depende sa preference nyo. Dito naman sa side profile mga tol, very rugged ng looks niya So marami siyang edges and napaka-detalye ng design. So meron pa siyang mga air vents dito. And usapang decals mga tol, wala siyang decals dito sa side profile sa unahan So dito lang meron sa bandang likod sa side profile niya. Meron tayong emblem dito na ADV 350 na gold yung ginamit, kaya napaka-premium. Mid part naman niya mga tol, still rugged din ng looks niya. And pwede natin iunat yung mga paa natin dito Kaya talagang napaka-komportableng i-long ride nitong ADV 350. And dito sa pillion footrest natin, alloy yung ginamit. And maganda rin yung design kapag pinold natin siya o tinupin natin nakatago. Hindi na compromise yung design dito kumbaga lapat lang siya. And location ng oil filter nandito lang sa bandang gilid sa ilalim. So balik tayo dito sa front end mga tol, sa mismong headlight natin. So may similarity siya sa ADV 160 pero yung itsura niya papunta na dun sa Honda X ADV 750, napakaangas. So split yung ilaw natin dito na LED yung ginamit, and syempre ganun din sa daytime running lights. So yun yung itsura ng pinakailalim ng headlight natin, talagang napaka-forma ng design niya. Tapos yung turn signals natin dito nakapwesto sa bandang taas And dito naman sa taillight mga tol, so kung sa ADV 160 malapad siya, so dito naman, so hindi malapad yung design niya parang sa XADV 750. And nakahiwalay din yung turn signals natin, so dito siya naka-attach sa rear fender natin. Tapos syempre meron siyang ilaw sa plaka na LED rin ang ginamit. Dito naman sa muffler natin mga tol, very sporty ng design. So yung cover niya, meron siyang silver na may combination ng matte black So napakaganda rin ang design ng muffler natin, napaka-sporty ng datingan. For ang suspension naman natin mga tol, naka golden upside down fork tayo dito. So talagang bumagay dun sa tindigan niya dito napakaganda. And ang maganda rito mga tol, from Showa pa itong front suspension natin, kaya siguradong quality at maganda yung handling performance nito. Tapos sa wheels naman natin, golden yung color kaya bagay na bagay dun sa overall body color na matte black. Front fender naman mga tol, very rugged din ng datingan. Tapos meron siyang decals dyan na ABS or anti-lock brake system. And sa brakes naman mga tol, naka disc brake tayo dito with Nissin caliper 2 piston caliper by Nissin. And stock tire natin mga tol by Metzeler na may sukat na 120/70 rim 15 and naka tubeless na to. So double purpose tire mga tol yung ginamit. And dito naman nakapwesto yung pinaka-radiator niya So siguro lalagyan lang natin to ng cover para hindi masyadong matalsikan ng putik. Dito naman sa rear suspension mga tol, naka dual shock absorber tayo dito with sub tank, and from Showa din yung shock natin dito, kaya siguradong quality. And sa brakes naman, naka disc brake din with single piston caliper. So equipped na nga rin to mga tol ng 2 channel ABS front and rear.
And pagdating naman sa gulong natin, naka dual purpose tire din tayo dito na may sukat na 140/70 rim 14. And syempre naka tubeless na yan. And equipped na rin ito ng HSTC or yung Honda Selectable Torque Control. And dito naman sa cockpit mga tol, sa meter panel natin, naka 5-inch TFT display na tayo dito. And meron siyang Honda Road Sync kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin. And napakaganda ng cockpit niya mga tol, napakalaki. So bulky yung looks. And maganda rin yung handlebar na ginamit. Pagdating naman sa mga button, dito sa kanan meron tayong engine kill switch, hazard light switch at yung electric push start. And dito naman sa kabila mga tol, meron tayong passing light, yung control natin dun sa traction control, tapos yung control dun sa TFT display, tapos meron siyang busina and then yung turn signals. And meron na rin siyang built-in na handguard dito. And sa ignition switch mga tol, ay ang keyless na yung ginamit dito. And meron siyang immobilizer o yung anti-theft alarm. Tapos meron siyang dalawang button dito para sa fuel at sa upuan. So pipindutin lang natin yan and magbubukas na rin yan. So napaka-convenient dahil hindi mo na kailangan bumaba ng motor para magpa-refill ng gas. And yung katabi naman niya is yung button para sa bukasan ng upuan. And dito naman sa kaliwang side mga tol, meron tayong glove box dito, no? So press lang natin para magbukas. And meron siyang USB charging port dito na Type-C, ano? So napaka-useful yan lalo na kung maglo-long ride tayo and meron tayong dalang mga gadget. And ito yung isa sa nagustuhan ko, no, yung upuan niya talagang napakalapad. Siguradong napaka-komportabling upuan nito. Kahit yung OBR mo, siguradong mag-e-enjoy sa long ride. And 3-tone mga tol yung color ng upuan natin, ano, o yung design. And sa cushion naman mga tol, maganda rin yung ginamit na cushion dito. Siguradong hindi agad makangalay yung wet box. And ang best features para sa akin mga tol, itong ilalim ng upuan, talagang napakalawak ng compartment. So meron lang naman itong 48 liters and kasya dito yung dalawang helmet o yung standard size ng helmet, ano. So ayan, ano, talagang napakalawak, malalim siya. Marami ka talagang mailalagay na gamit dito. Tapos samahan mo pa ng top box o kaya ng side panniers. Talagang marami kang madadalang gamit sa adventure ride mo. And ang maganda rito mga tol, maluwang na yung compartment pero meron pa siyang designated na lagayan ng tools dito sa bandang gilid, ano. Other features mga tol, syempre meron siyang engine kill switch dito sa side stand. So hindi siya under kapag nakababayan. Kailangan itataas mo muna bago mo i-start. So isa yan sa mga safety features itong ADB 350. So halos lahat naman ng scooter ngayon merong ganyan. Okay mga tol, sa dimension naman tayo pagdating sa seat height dito. So saktong-sakto lang rin to sa mga Pinoy height na gustong mag ADB 350, ano. So meron itong sukat na 795mm. Tapos yung ground clearance niya syempre mataas. Meron itong sukat na 155mm and yung timbang niya is 188 kilograms. Still manageable pa rin naman yan mga tol para sa isang motor na ganito kalaki, no? So kayang-kaya nyo yan. Okay mga tol, yan ng Honda ADB 350. So available nga dito sa Honda Elite Cabanatuan City in front of SM City Cabanatuan. Kaya kung balak nyo maglabas ng ADB 350 mga tol, call ka lang o message nyo lang ako sa Facebook page natin or call or text kayo sa number ko. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, wag na magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.